Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, Diskaya hindi raw po kwalipikado bilang state witness. Ayon po sa committee chairman na nag-imbestiga sa House of Representatives ng anomalya sa flood control project. Takantaka po ako bakit po no diyan sa mga hearing sa HOR. Bakit po itong sa totoo po ang may pinaka kumbaga breakthrough sa lahat po ng mga naging witness, mapa Senado o mapa sa HOR. Ang pinakamalaki pong revelasyon, ito pong sa mga Diskaya. Ang question ko lang po, bakit kinakailangan takutin? No? Gusto ba talaga nating makita yung katotohanan? Kitang-kita po yung pananakot. Halos lahat na nagtanong sa mga kay Diskaya dito po sa HOR. Parang sinasabihan na siya na guilty agad. No? Guilty. Alam niyo po, hindi po ako naniniwala po ako na yung mga bintang nagkamal sila ng salapi, nakipagsabwatan sila sa mga, nakakatawa ka naman, George de la Peña. Para saan pa to lahat? Buti nga nalantad yan sa Blue Ribbon. Alam mo ba, George, kung tumigil sila lahat, wala pong mangyayari dyan sa independent, kahit po independent. Yung presidente mo nga, sino ba yung nagsabi na hintay na lang? Presidente mo nga, George, sabi nga ng presidente mo, ituloy ang mga investigasyon. Ikaw naman, hintayin na lang. Pangit yung ugali mo. Okay, naawa ko kay Diskaya kasi alam natin na nangangamba siya sa buhay niya. Ako naniniwala ko guilty si Diskaya. 'Di ba? Nagpayaman ba siya sa pera ng mamamayan? Opo. Totoo naman kitang-kita niyo na nga yung yaman sila na hindi po na imbestigahan yan, wala po nag-imbestiga. Sila po ang nag-fact check ng kanilang anong tawag diyan? Ng kanilang lifestyle. Sila mismong mag-asawa. Guilty. 'Di ba? Guilty po. Kung ang question niyo po ba ay nagpayaman ba sila sa atin? Opo. Nagbigay ba sila ng mga SOP sa mga congressman at sa iba pang mga tao sa gobyerno? Opo. Kaya nga po sila, 'di ba, ganyan po. Kahit po manood kayo ng kahit na anong mga pelikula na krimen, yung mga mismong involved, mga sindikato halimbawa, yung mga mismong involved, sila po ang may pinakamagandang witness. 'Di ba? Kasi kaya maganda silang witness dahil alam nila yung kalakaran. Natututo tayo sa kanila. Sila yung makakapagsabi ng paano ninakawan, paano ginamit yung pera ng taong bayan ng mga magna. 'Di ba? Tama po yung sinasabi nyo. Guilty ba siya? Sure. Maluho ba yung kanilang pamumuhay? Opo. Hindi naman usapin yan. Ang usapin po, gusto nating malaman, maliban kay Diskaya o maliban sa mga kontraktor, sino-sino pa po? Kasi lahat tayo naniniwala, maski lahat na nag-iimbestiga, lahat tayo naniniwala na anong naniniwala tayo? Na bukod sa mga kontraktor, meron pa pong nagpayaman dito sa mga flood control projects. At yan nga po yung mga mambubutas at saka yung mga tao sa gobyerno. Tatlo po yan Kontraktor, tao sa gobyerno, mga congressman at mga senador o mga mambabatas. Ngayon, paano po matutuklasan yan yung buong... Ngayon, nakita na natin kung gaano kalawak. Bakit?
may katulad ng Diskaya na kumanta. Kinanta na nila eh. Ngayon, ang question, paano natin ititreat dapat yung mga kumakanta? Alam nyo po, ang purpose po ng magsumbong sa Pangulo para malaman ng Pangulo yung katotohanan. Tama po, may babanggitin po si Diskaya rito sa video natin. Tama po siya eh. Pag kami po, katulad niyan, halos hindi nyo pinagsasalita ng maayos. Ibang-iba talaga yung kay Marcoleta kaysa dito sa House of Representatives. Halos dito isumpa si Diskaya eh. Alam niyo yung ibig ko sabihin? No? Breakthrough yan. May tao na nagsasabi paano nagaganap yung krimen. May tao na nagsasabi paano nangungutong, paano nabibigyan, paano kumukuha ng pera yung mga magnanakaw. Pero, instead na i-encourage mo, o sige, gusto mo ba protektahan ka namin? Sige, ilalakad namin na protektahan ka. Hindi, tinatakot po siya. Ang question ko, bakit nyo kinakailangan takutin si Diskaya? Siguro, gusto kong i-describe sa inyo yung ginagawa kay Diskaya, pero mas maganda yung mismong sa video. Okay. Eto po, panoorin po natin pare-pareho tong video na to. Na, ayan, ang bida ayan. Yang babaeng indescribable. Pasensya na kayo. Ayusin lang natin ang konti. Okay. Play na. Tsagain nyo lang po Mr. Chair, may I confirm if Mr. Diskaya is still attesting to the truthfulness of the contents of his affidavit dated September 6, 2025, which he presented in the Senate and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Diskaya, ito po ba'y pinatutuhanan niyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. Mr. Diskaya, significantly under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million, it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no-bail offense. Which means if information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Okay. Tignan nyo po yung linya ng questioning 'di ba? Tinatanong, pinatototohanan nyo pa po ba itong inyong binigay sa Senate na sinumpa ang salaysay? Papaalala ko sa inyo, Mr. Diskaya, na ito, yung mga binigay mo na to para ka nang umaamin ng krimen. Alam mo, at ikaw ay makukulong kasama ng iyong may bahay. Alam niyo po, ang akala ko, magtatanong kayo dito kay Diskaya para malaman natin pare-pareho ang katotohanan. Kung totoo ba o hindi yung nilalaman ng kanyang affidavit. Pero ngayon lumalabas, hindi siya nagtatanong, nananakot. Ipapaunawa ko sa iyo. Alam nyo, naawa ko kay Diskaya kasi matatag lang din
Nakaupo siya riyan, tinatakot siya na pwede siyang makulong dahil sa ginawa niya. Hindi nyo ba aalamin, kayong mga nag-iimbestiga, ano po ba ang gusto ninyong, bakit kayo nag-iimbestiga? Gusto nyo po bang malaman kung totoo yung sinasabi niya o hindi? O ang gusto ninyo ay takutin si Diskaya at maging halimbawa siya sa mga kakanta? Whistleblower to eh. First time kong nakakita na whistleblower na parang siya yung ang whistleblower po kadalasan, 'di ba? Ang ginagawa sa mga yan, talagang pinoprotektahan natin, pinapasalaysay niya. Kung gusto niyo kontrahin, doon po sa mga sinasabi niya. Dapat si Luis Tru, pinapakita niya yung galing niya sa pagiging abogado para mapalabas na nagsisinungaling si Diskaya. Pero hindi po eh. Wala na pong tago-tago. Ako narito para takutin kita. No? Ako narito para takutin ko. Ikaw na nagsasabi ka, whistleblower ka, di ba? Tatakutin kita ngayon para wala nang whistleblower. Tuloy lang natin, mga kapatid. Kasi yan yung tema nito ni Luis Tru eh. Pakinggan pa uli natin. Do you realize that? Your Honor, ano po, lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, can we please direct the resource person to be responsive to the question? Please be responsive, Mr. Diskaya. Ano po ba yung problema doon sa sagot ni Diskaya na yun? Tinatanong niya eh, di ba? Ang pagkakaintindi ni Diskaya, kung siya ba yung pagiging ano niya po, yung sinasabi niya ngayon, nakuha namin to sa public bidding. Mr. Chair, ganito po kagad. Alam mo pati yung pagmumuka, nakakatakot po yan pagkaharap niyo eh. Pag ganyan po yung binibigyan ka ng ano, yung mga mukhang nakangiti minsan, tapos galit-galitan. Alam mo yun, yung baliw-baliw. Mr. Chair, ano po ang masasabi ninyo? Tignan nyo po ang pagmumukha niya. Pati po yan, art of ano yan, pananakot. Tignan nyo, di ba, bago-bago yung mukha. Tinatakot niya si Diskaya eh. Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier, ang sabi po ni Mr. Diskaya, to this time, ay pinatototohanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. And I wish to remind him that that sinumpaang salaysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder, to distinguish the same from Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Mr. Diskaya, is punishable by capital punishment. Is a capital offense punishable? Tignan niyo ang ginagawa. Alam niyo yun, pinapaunawa sa kanya, sinasabi niya, alam mo ba na yung ginawa mo ay plunder? Alam mo ba na yung sworn statement mo ay plunder? Umaamin ka ng plunder? Nakukuha niyo? Pero pati mo ka, Mr. Chair, did the witness understand that his statement is plunder? Alam mo yun, yung kung ikaw ikaw isasalang, gagawin, Mr. Chair, did you know that my pack? Pagmumukha pala, nakakainis na eh. Tuloy po natin. By life imprisonment and is a no bail offense. Which means, kung ang kaso po'y may sasampalaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga co-accused, the entire period of hearing, kayo po'y nakakulong at mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo when you executed this sinumpaang salaysay? Tignan nyo.
Mr. Chair, nare-realize nyo ba na makukulong kayo dahil kayo ay nagbintang? Alam nyo, no? Nakakadiri itong HOR. Mayroong whistleblower. Alam mo ba na makukulong ka dahil whistleblower ka? Tindi, no? Whistleblower na nga ako eh. Gusto ko na nga magtapat eh. Dahil ako'y nagtapat, makukulong ako. Hindi nyo ba man lang, kung ako yan tatanungin niya, pag nasalang ako dyan, gaganunin ko rin yan. Pwede po ba? Natanungin nyo muna ako kung totoo ba itong sinasabi ko. Alam niyo po, ang purpose, tingin ko po, ang purpose kung bakit kayo nag-iimbestiga ay para malaman natin ang katotohanan. Hindi po para takutin na i-atras niya yung kanyang affidavit. Tignan niyo po hindi po tinatanong iba po style ni Luistro. Hindi niya po tinatanong hindi niya po pinatutunayan na nagsisinungaling. Ang sinasabi niya direkta. Yang iyong ginawa, makukulong ka. Alam niyo yun? Hindi niya sinasabi nagsisinungaling ka, hindi. Kahit tapat ka pa, umamin ka, kaya makukulong ka. Alam mo ba yun? Ngayon, kung ikaw ay nakaupo doon, ano tong ginagawa sa akin? So, alam mo niyo po kung ano nagaganap? Ang nagaganap po, tinotorture nila yung witness eh. Torture po yan. Pagmumukha pa lang, torture. Mr. Che, alam ba na witness na siya ay makukulong? Tuloy po natin, Mr. Chair. Mr. Diskaya? Your Honor, tatanungin ko lang po ang legal counsel ko. Diba? Pati Mr. mo. Chair, I don't understand that it seems that the resource person executed an affidavit without realizing the implications of the contents. Please respond, Mr. Diskaya. Hindi na alam ngayon ni Diskaya kung ano yung... Mr. Diskaya, Tignan nyo po sa kami Mr. Chair nito, hindi na taloy alam ngayon ni Diskaya kung ano yung sasagutin niya. Nakuha po ninyo? Gusto nilang pakita na hindi na makasagot ng matino. Ako nga, nanonood lang, hindi ko na alam kung ano yung tanong eh. Mr. Chair, it seems like... Mr. Chair, tuloy natin. Pukin ng... nauunawaan niyo po ba ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, pamilya? Yes, Your Honor. Do you understand as well that in this affidavit, Mr. Diskaya, kayo po'y umamin na? Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Kasi, Your Honor, ano po ito? Pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far as this... Tignan nyo Ikaw umamin ka na. Mr. Chair, alam mo ba na umamin ka na ng plunder? Know your honor. Sabi naman ni Diskaya, di ba? But that is part to prove. Kinakailangan daw i-prove na hindi siya umamin. Alam niyo, torture na po. No? Torture na po yung nakasalang. Kasi hindi niya po alam kung ano inamin niya eh. Ano ba inamin ko? Ako ba ay akusado? Ano po ba ang akusasyon sa akin? Kung ako tatanungin yan, ano po ba yung inamin ko? Ano po ba, saan po ba ako? Ano po bang krimen? Ang inamin ko. Saan po ba ako akusado?
Alam nyo yung pagbabater. Mr. Chair, alam ba ng witness na siya? Diba? Yan yung purpose nila. Liton-lito na. Ngayon, palalabasin po nila na hindi alam ng witness kung ano yung sasabihin niya, sinasabi niya. Na ang witness ay mayroon lang pinagmulan ng kanyang mga pinagsusulat na coachan lang siya. Di ba? Ang tawag po dyan, ang ginagawa po niyan, inaano po niya yung ginagawa niyang yung dahil nalilito ka na, hindi mo na ngayon alam ano ba yung tanong in the first place. Sige, ituloy po natin ha. Ang point ko lang po dito, ayaw po nilang malaman ng katotohanan. Kasi kung matalino ka, mapapakita mo na nagsisinungaling o hindi. Ang alam ko po sa investigasyon, lalo na kung hindi naman kayo sa korte, at hindi nyo naman kalaban yan dahil resource person yan, ang alam ko po sa investigasyon, papalabasin nyo po kung sinungaling o hindi yang si Diskaya. 'Di ba? Pero ang gusto po nilang palabasin na nagsisinungaling si Diskaya kasi hindi siya mapagkakatiwalaan dahil nalilito siya. Pero wala naman po nakakalito. Nasasagot naman po ng maayos ni Diskaya. May res maximis Diskaya dito eh. Matataplaugan to eh. Tuloy po natin. This committee is concerned, including the members, when we go over your sinumpaang salaysay, to me it appears you are admitting already to the case of plunder. And the worst thing, Mr. Diskaya, among the lawmakers and the DPWH officials whom you identified, all of them denied. Siyempre, walang aamin. Di ba? O, yung mga patagal-tagal. Hindi na alam ni Diskaya ngayon. Hindi na nga niya alam kung ano tinatanong mo eh. I asked the lawyer. Yes, please. O, di ba? Hindi niya na alam kung ano tuloy yung tinatanong. Kaya yung lawyer niya, wala naman siyang tinatanong actually. Yan yung binubulo. Nililito ka lang yan. Stick lang tayo sa alam mo. Kasi nililito ka niya, sasabihin niya sa'yo, tinatakot ka niya. Kaya po, yun lang po. Your Honor, yes po. You understand? Okay. So, Sorry. Pati yung mga ngiti sa Luis, ano yung context na sinabi niyong pinilit lang po kayo? Pucha, ilong mo, basinghot mo kami. Dito po sa aking salaysay na ayaw po namin magbigay. Okay, alright. Naintindihan ko na. Kaya alam po. Hindi ko kayo pinilit isulat itong affidavit. Hindi po. Okay, alright. Thank you. okay, so, naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Kanina mo pa yan sinasabi? Pukin ng Mr. Chen, hindi ka ba natatakot makulong? Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Ayan, gandang Why did tanong. you execute this affidavit? Ayan, magandang Your Honor, tanong. mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kami patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat
Mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami Tignan niyo yung pagmumuka. road right of way ang nangyayari po. Kaya po, kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami, mag-asawa. Tulak, 1 kilong tulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantalang ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay... Teka lang ha, dito muna ha. Ayan, dyan pa lang pahiya na si Luistro, di ba? Tama yun eh. Napilitan na kami kasi kinukuyog na kami ng 120 million na Pilipino. Nilulusob na kami. Gusto na kaming patayin ng 120 million na Pilipino. Namili po kami. No? Sino po ang gusto namin na manatili po to? Pati po simbahan, gigil na po kami. Gigil na po sa amin. Namili po kami for once. Ipagtatapat ba namin yung mga binibigyan namin ng mga pera at magagalit sa amin yung mga politiko? Or mananatili kaming tahimik na kami na yung mukhang, kami na po yung masama, no? Kami na lang po yung masama, kaya karapat dapat kaming mamatay sa kamay ng 120 million. Hindi namin alam kung anong grupo o sinong mga tao yung kakatay sa amin. Samantalang sa ginawa namin, may laban-laban kami. Alam namin kung sino yung aming kaaway. Yung mga pinangalanan namin, yun yung mga posibleng magpapatira sa amin. Ang linaw po nun, mga kapatid. Napakalinaw kung bakit. Kasi ang gustong palabasin nito ni Luistro, it's either nautusan lang to, napilitan lang dahil may nag-utos sa kanya. Pero pinapakita po ni Diskaya, wala na kaming laban eh. Lumulusob sa amin. Nasabi ko na to kagabi pero ulitin ko lang. Pag first time nyo pong nilulusob ng kung sino-sino, hindi po sila sanay dyan. Nilulusob sila sa mga bahay. Takot na takot tsak yung mga yan. No? Kahit sino, wala na nakakapigil eh. Kahit saan siguro sila pumunta dito sa Pilipinas, lulusubin sila. Kaya tama po yun. At least ito, alam namin kung sino yung kalaban namin. Diba? Totoo naman yan. Na himasmasan yung 120 million ng mga Pilipino kahit papano, okay siya ngayon. Hindi ko sinasabing wala siyang kasalanan. Kaya nga karapat dapat siyang protektahan eh. Dahil nilantad niya na nga yung mga mas makakasalanan sa kanya. May degree po yung mga kasalanan eh. Di po ba? Ang tanong po dyan, sino po? O mamaya na yan. Ituloy po natin. Dito po, durug-durug to si Luistro. Tignan nyo po kung ano pong magiging sagot niya rito. Papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga kontrakto sa buong Pilipinas. Dahil una, matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Ulitin na muna natin. Ang mangyayari po, sakit po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kami magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw.
napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road right of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Tulak, 1 kilong tulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantalang ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami. Kasi Eto na. iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudya sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tinaw nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah. Tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Huwag mo ipatigil. Wala talaga to. If I may interrupt our resource person, Di ba? I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you... Ito po Pahiya po rito si Luis Tro, di ba? Ang linaw po Yung ginagawa nyo sa akin, ay siya rin ginagawa nyo sa akin. Napakanta tuloy ako. Yung ginagawa po nyo dyan sa akin kay Diskaya, sabi niya, pinanonood po yan. Maraming gustong kumanta. 'Di ba? Kakanta po sila Pero kung ngayon pa lang, testigo pa lang kami, no? Ginagawa nyo na sa amin, nagiging, kami, cautionary tale. Ito ang mangyayari sa inyo. Kung ikakanta ninyo yung mga mambabatas na nagbibigay kayo ng kotong, lahat naman, kahit na po i-deny nyo yan, wala na po, nakatatak na po sa utak namin na si Martin at saka si Saldico tumatanggap ng 25%. Kaya hindi nyo na mabubura yan. Kahit na anong gawin nyo riyan, patigilin nyo to, napapahiya na si Luis Tro Pinatitigil na niya. Ngayon ang sinasabi niya na hindi pa witness. Tama, dahil ayaw niyong gawing state witness. 'Di ba? Ayaw niyong gawing state witness. Bakit? Kasi ayaw ninyong napapahiya yung amo nyo. Ang tanong ko lang, meron pa bang kayong magiging witness? Kung hindi nakakanta yung iba dahil tinakot nyo na si Diskaya. Yun po yung punto ron Ang ganda po nun. Pakinggan na lang natin at tayo na rin ang puputol dito sa tukmol na to. The idea about state witness. Bali, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. Nagre-respond naman Hindi mo lang naintindihan sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Presidente po at saka yung Senate po. I don't DOJ, think so, DOJ Mr. po. Diskaya. Becoming a state witness is a decision that comes from the court and not from you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, Sige. under Kami susuri kung hindi siya qualified. become a state witness, number one, the Number one. testimony must be there must be an absolute necessity for the testimony. Number two, it can be corroborated. Teka muna.
isa-isay natin. Number 1 daw po. Mabuti yan, natututo tayo. Abogado yan eh. Siya nga may kodigo eh. Number 1 daw po, may necessity. May necessity daw po na siya ay maging witness. Tanong ko po sa inyo mga kapatid, may necessity ba na maging witness ang isang contractor? Meron po ba siyang necessity? Ang ibig sabihin ng necessity, kinakailangan ba yung testigo, maging testigo siya? Correct. Kasi, bakit po may necessity? Dahil siya lang yung makakapagtapat, siya lang yung makakapagsabi kung talagang nagbibigay sila, yung mga contractor nagbibigay ng 25%. Sino po makakapagsabi niyan? Contractor lang. Di ba? O yung ikalawa, may magko-corroborate ba? Natural, meron po. Kung hindi mo tinatakot. Ang ginagawa ni Luistro, wala na magko-corroborate niyan na magpapatunay na sinasabi ni Diskaya dahil tinatakot niya nga to si Diskaya. 'Di ba? Yan yung purpose nila diyan eh. At least nakikita natin yung galaw. Number 3, no other direct evidence. Number 4, no previous conviction and Okay, number 3. Bakit kinakailangan ka maging state witness? Kasi walang direct evidence. Ang tanong po sa inyo, may makikita po ba tayo na mga pinirmahan, yung mga binanggit ni Diskaya, na tumanggap sila ng 25%? Halimbawa, sabi, kinuha ng tauhan ni Martin yung 25% sa akin. Meron po bang pipirmahan si Martin para direct evidence? Wala po. Kaya kinakailangan tumistigo si Diskaya. Kasi ang hinahanap natin, kasabwat tong mga congressman, di ba? Sabi ni Diskaya, kasabwat sila dahil sila yung humihingi ng pinakamalaking porsyento. Kasabwat sila dahil sila yung naglalagay ng pondo, humihingi ng pondo dito po sa pamahalaan. Sila rin yung nag-a-aproba ng pondo, so na-save nila yung pondo, tapos sila Diskaya yung gagawa, sila rin yung bibigyan ng porsyento. Ang tanong, may direkta bang evidence na magpapatunay? Ibig sabihin po ng direktang evidence, no? Meron kang makikita na bank account na nilipat ni Diskaya kay Martin o kay Saldico? Wala, di ba? Yun po yun. Okay. So, tuloy po natin. Kaya pasok po, di ba? Ayon dito kay Luistro, pasok po to. Number 5, the accused must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application to become a state witness? Yes po, Your Honor. Okay, mga kapatid. Yun po yung pinaka-importante. Si Diskaya ba ang pinaka-guilty? Kayo po ano lang tayo, hindi naman tayo korte. Sa tingin po ninyo, si Diskaya po ba yung pinaka-guilty rito? Hindi ba ang pinaka-guilty yung nanghingi ng project at nanghingi ng at gumawa ng paraan para mag-create ng budget? Hindi po. Mali po yung sinasabing less guilty dapat. Hindi ka qualified kung ikaw ang most guilty. So, siya ba yung most guilty? Hindi siya yung most guilty. Sa tingin ko, Kaya, ang ibig ko sabihin, qualified po na maging state witness to si Diskaya. Ang ginagawa nito ni Luistro, tinatakot niya si Diskaya, akala niya kaya niyang takutin. Ano po ang pagkakaiba ng mga katulad ni Diskaya at saka ng iba pang mga kontraktor? Kaya po nila mag-hire ng magagaling na abogado. Mamimili ka, kilala mo yung kalaban mo o hindi mo kilala. Mas pinili ni Diskaya yung kalaban niya na lang, yung mga pinangalanan niya, kaysa ang kalaban niya ay 120 million na Pilipino. Tama yun eh. Ako naunawaan ko yun eh. Pero naniniwala naman tayo. Tama po yun, umamin siya. Yung affidavit niya, umaamin siya na may ginagawa siyang kalokohan. Yun po pagbibigay ng
SOP. Bibigyan mo yan, mamimigay ka ng pera. Mula po yan sa pera ng taong bayan. Pero sa tingin ko nga po, hindi siya yung most guilty. Qualified po siya. Kasi kung wala, eto po ang patunay na qualified siya. Kung wala ba si Diskaya, matutuklasan natin, makikilala natin. Panay lang tayo hinala. Tamang hinala lang tayo, kumbaga. Pero dahil kay Diskaya, nagkaroon po talaga tayo ng totoo. No? Nagkaroon po talaga tayo ng totoong yung pangalan. May nagbanggit na po ng mga pangalan sa mga pinaghihinalaan lang natin dati. Hindi na po natin matatalakay iba dahil ubos na yung oras natin. Pero ito na lang po yung sinabi po nito ni... Isara na lang po natin, kaugnay pa rin po niyan. Ito pong sinabi po ni Redon. No? Sabi po ni Redon, Diskayas don't qualify for state witness. Yan po yung sabi ni Redon. Okay, bakit daw po? Ang sabi po ni Redon, big time contractor couple Pacifico Carly Diskaya and si Sara Diskaya may not qualify as state witness as they do not meet the legal requirement. Yan po. Ano raw yung legal requirement? Ayon kay Redon, sila daw po ay hindi least guilty. Alam niyo po, narinig ko yung binasa eh. Binasa po ng Congressman Luistro. Magkaiba po yung least guilty sa most guilty. No? Ibig sabihin, sa binasa ni Luistro, kinakailangan hindi ikaw ang most guilty. Hindi po automatic na pag hindi ikaw ang most guilty, least guilty ka na. Hindi po. Kunwari, marami kayong suspect. Siguro merong, alimbawa lang to kung pakikinggan, abogado po yan. Kaya nga magagaling sila magpaikot dahil mga abogado eh. Pero marunong din naman tayo magsuri. Halimbawa po, 5 kayong akusado. Hindi po ibig sabihin na yung less guilty, yun lang yung pwede. Kunwari yung sa 5 na yun, yung isa driver lang. Yun lang yung kasalanan niya. Pinag-drive niya kayong mga magnanakaw. Less guilty siya. Ang problema nga, siya nga yung less guilty. Hindi niya naman alam yung mga ibang kalakaran. Diba? May most guilty. Halimbawa, si congressman ang most guilty. Yung second most guilty, yun po ang question. Pwede na ba siya? Kung ang second most guilty ay si Diskaya, pwede na ba siyang mag-state witness? Sa tingin ko po, pwede. Kasi ang pipigilan ng Diskaya, yung paggastos ng pamahalaan. Kasi kung hindi makukulong o hindi mapaparusahan yung most guilty, tuloy-tuloy lang po yung pagnanakaw. Kasi si most guilty, siya yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng budget. Yung iba mumuna lang eh. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Okay. Ako, kung may mali diyan sa sino yung pwedeng maging state witness, kaya nga kayo mga congressman at senador, di ba? Baguhin ninyo. Kasi kung hindi qualified yung mga Diskaya na maging state witness, wala na pong qualified na maging state witness. May state witness man, hindi niya naman alam yung kalakaran. Di po ba? Si Diskaya, ang alam niya po kung sino yung mga pinagbibigyan, pag hindi po corrupt yung mga tao sa gobyerno, pumaparehas din naman sila eh. Di ba? Pag hindi po corrupt, pumaparehas sila. Pag corrupt po, dinadagdagan na, nilalabnawan na lang nila. O kaya ghost project. Darwin Garrido, wala naman sa qualification na state witness.